po yan, holiday po yan. Bakit ngayon special working day po? Ano po bang sumumpong sa utak ninyo? Wala, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam yung Claire? Hindi mo alam yun ang araw na pinalayas kami sa Pilipinas? Masakit sa akin yun, masakit. Pumunta kami Hawaii. Masakit yun. Gusto mo patuloy yung non-working day na yan? Masakit sa akin yun. Yung tatay kong diktador, pinalayas kami. O, di ba? Umalis kami dyan sa Pilipinas, matagal kami hindi nakabalik. Ngayon, presidente na ako, wala na yan. Working day yan. Special working day yan. Wala nang holiday yung masakit yun. Yung 1996 People's Power, masakit sa akin yun. O, alam mo ba yun, Claire? Okay ka lang, Claire. Hindi mo alam yun. Yun ang ininto. Yun ang history. Ano? Kaya hindi kami mga bobo, ha? Hindi kami mga bobo. Diba? Kasi itong mga, ano na to, itong mga dilawan, mga bulok yan. O ngayon, ano sasabihin ninyo? Yung pagsiselebrate nyo ng People's Power, wala na. Hindi na mandatory, holiday. Ano na lang, normal. Gusto nyo mag-holiday kayo, mga punyata kayo. Ito yung araw na pinalayas kami sa Pilipinas. Gusto nyo ipag-celebrate natin yan? Mga gago na kayo. Diba, Bobo Marcos? Diba, gano'n? Ito yung araw na pinalayas nyo kami. Pinalayas nyo kami, pinaalis nyo kami. Lumipat kami sa Hawaii, nakakaawa kami. Binagsak nyo yung pamilya namin. Gusto nyo i-celebrate natin itong araw na to. Gusto nyo i-celebrate natin yung get sa People's Power. Siyempre, ganun po sasabihin ni Bongbong Marcos, di ba? Di ba? President Bongbong Marcos, hindi ba holiday? Ito yung araw na pinabagsak nyo kami. Di ba? Naalala ko ba yun? Pumunta kami Hawaii. Doon pinanganak si Erin Sylvester Tulpo. Pinanganak siya sa Hawaii. Ayun na yung pang na yan. Dinala niya yung matris na nanay niya sa Hawaii. Di po ba mga ka-reaction? Mantakin mo yan. Di ba alangan namang isi-celebrate niya yan? Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po na pag-uusapan natin ng mga ka-reaction na mantakin po ninyo si Bongbong Marcos. Tanong lang to, Bongbong Marcos, binubura mo ba ang kasaysayan? Di ba ngayon EDSA, celebration ng EDSA, hindi po holiday. Hindi po siya holiday. Di ba? May paso ka ba nagtatrabaho? Di ba? Siyempre itong araw na to, itong araw na pinapagsak yung kanilang diktadoryang ama. Ito yung araw na ito na sila ay pinalayas sa Pilipinas. Ito yung araw na ito na nagumpay ang sambayan ng Pilipino laban sa diktadorya at marahas na pag-gobyerno o pamamahala ng kanyang amang diktador. Diba? Alangan naman isa-celebrate niya. O ito yung araw na pinalayas kami sa Pilipinas. Holiday ang buong Pilipinas. Ngayon ang ginawa ko niya is a working holiday. May pasok, may trabaho. O, isang bayan ng Pilipino, gumising na kayo, ginagago na tayo. Diba mga ka-reaction? Ginagago na po tayo. At alam nyo ba, marami ng mga kaso ang ibinasura po. Ang ibinasura po ng Sandigang Bayan. Yung pong mga kaso ng mga Marcoses na pagdarambong, pagnanakaw. Halos ibinasura na po. Ako mga ka-reaction ha, dito pagbalik po ni Bongbong Marcos talagang Robes Box siya. Ito namang mga dilawan na sinasabi nila na sila ang namuna doon sa Yellow Third Movement. Kinakain po nila ang kanilang mga suka. Ha? Kinakain nilang kanilang mga suka. Sila po mga ka-reaksyon na hindi kumikibo sa pagtatarantado ni Bongbong Marcos sa ating sa bansang Pilipinas. Mantakin po ninyo dahil sa revolution ngayon, hindi holiday. Ito ipapaliwanag niya ng mga ka-reaksyon. Ipapaliwanag niya sino ba? Siyempre si Claire Castro.
O Clary, paliwanag mo ng maayos yan, ha? O dito muna po tayo sa ibinasura ng Sandigang Bayan. Lahat po ng mga kaso ng mga Marcoses, ibinasura na. Wala, stick talaga naman, you know? Kailan pala sila nagtatago? Kailan pala sila pinaghahanap ng batas? Ngayon sila po ay wala ng mga kaso. Ay, nilinis po ang pangalan ng mga Marcoses, you know? Lahat ng kaso, basura, basura dito, basura doon. Ito po, pagigaw po ninyo, you know? Dinasura na po ng Sandigang Bayan ang kasong pandarambong ng mga Marcoses. Ginagago. Patuloy po ang pagkagago nila sa taong pa. Lumaya sila dahil sa kanilang diktadoryang ama, martial law, mga ninakaw nila sa Pilipinas. Ngayon, bumalik si Bongbong Marcos bilang Pangulo, nilubog siya ng sambayan ng Pilipinas, so tuloy. Wala na kaming kaso, basura. Ipasura lahat ng kaso namin. Ito pakinggan po rin. Ipinasura ng Sandigang Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 5 million pesos po yan noon pa. Siyempre, nag-accumulate na ng ano yan, yung appreciate, yung deflation, inflation. Siguro malaki na po yan, pero noong 5 million lang ang sinasabi ko. Diba, ill-gotten wealth? Ipinasura na. Marami na pong ipinasura sa Sandigang Bayan. At ang, ano ba yung isa? Sandigang Bayan, tsaka yung humahabol sa kanila, hindi lang Sandigang Bayan yun. Yung PCGG. Oh. PCGG ba yun? Di ba? At dating First Lady Imelda Marcos dahil sa ipinasura ng Sandigang Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos dahil sa matagal na hindi pagkilos ng prosecution. Ayon sa korte, hindi inaksyonan ng prosecution ang kaso mula pa noong 1994 kaya itinuring itong napabayaan at nakalimutan. Dahil dito, tuluyan nang isinara ng Sandigang Bayan ang kaso at inalis ang anumang parusang danyos laban sa mag-asamang Marcos. O mga dilawang bulok, masaya na kayo. O mga dilawang bulok. Dinar daw po sila dilawan, pinklawan na sila. Utangin lang yan. Yung mga nag-ahabol sa kayamanan ng bansang ninakaw ng Marcoses, dumating si Bongbong Marcos, lahat ng kaso nila, absuelto sila. Wala na silang kaso ngayon. Di po ba mga kareaksyon, isa pong kahiya-hiyaya. Di ba? Yung mga dilawang bulok, katulad ni Laila de Lima, isa rin pagpapala, blessing in disguise, si Bongbong Marcos dahil nakalaya siya. Tayo na mga yan, kinakain yung mga sukat nyo. Noong panahon ng halalan, ang sinasabi nyo, si Bongbong Marcos, huwag iboto, ibagsak, ganyan. Ngayon, pinupuri mo na, hinihimon mo pa, Albert Parks, de Lima. Oy, de Lima, kumusta na si John? Walastik ka, de Lima, ha? Di ba, totoo ba yun, yung binaruro ka ni Junel? Ano lang, tapos yung isa pa. Ang pangalan ng isa na di umano, bumarurog di sa'yo na mayroon pa kayong video, sex video ba yun? Yung si ano, si Junel, tsaka yung isa. Kalimutan ko na yung pangalan ng isa. Basta yung isa. Driver ko yun. Security guard driver ko. Di ba? Totoo ba yun? Di ba? Yung ganyan, mama. Hindi tama yung sobrang landi. Hindi po tama yung sobrang landi, mama. Bawas-bawasan kung meron man, kung wala, hindi po. Nagtatanong lang ang reaksyon ni PPH kung totoo yun na pinaparuro mo yung mga driver mo. Tanong lang ha. No offense. Diba? Anyway, diba? Kasi itong
joke yan. O ngayon, ano sasabihin ninyo? Yung pagsiselebrate nyo ng People's Power, wala na. Hindi na mandatory, holiday. Ano na lang, normal. Gusto nyo mag-holiday kayo, mga punyata kayo. Ito yung araw na pinalayas kami sa Pilipinas. Gusto nyo ipag-celebrate natin yan? Mga gago ba kayo? Diba, Bobong Marcos? Diba ganun? Ito yung araw na pinalayas nyo kami. Pinalis nyo kami. Lumipat kami sa Hawaii, nakakaawa kami. Binagsak niyo yung pamilya namin. Gusto nyo i-celebrate natin itong araw na to. Gusto nyo i-celebrate natin yung sa People's Power. Siyempre, ganun po sasabihin ni Bobong Marcos, diba? Diba, isa, President Bobong Marcos, hindi ba holiday? Ito yung araw na pinabagsak nyo kami. Diba, naalala ko ba yun? Pumunta kami Hawaii. Doon pinanganak si Eric Sylvester Tulpo. Pinanganak siya sa Hawaii. Yun na yung pang na yan. Dinala niya yung matris na nanay niya sa Hawaii. Di po ba mga kareaksyon? Mantakin po yan. Di ba alam na namang isa-celebrate niya yan? Yan yung araw na pinabagsak ng mga dilawang bulok. Itong si pare-pareha sila, kaya ngayon yung mga Duterte, nandun, sabi ng Pangulong Duterte, yung mga dilawang bulok, kasama na ni Bobong Marcos, basta lahat kayo, dito kayo. Lahat ng gustong magbagong Pilipinas, lahat ng gustong may balik ang reputasyon at tangal ng bawat Pilipino, dito kayo kay Bibi Sara. Iyak ng iyak si Bobong Marcos. Walang holiday. Putang ina yun ang araw na pinabagsak kami. Mag-holiday ba tayo? Putang ina yun. Amantagin mo yan, makaka-reaction. Amantagin mo yan. Nagtataka pa kayo bakit walang holiday sa araw na ito? Ito yung araw na nag-evacuate. Iniwan lahat ng kanilang mga trataduan dito sa Pilipinas. Nagugutom na yung mga tao doon. Sila lang yung mayaman. Sila lang yung masarap ang buhay. Party-party sa Malacanang. Ngayon, gusto nyo i-celebrate ni Bobong Marcos to? Sabi ni Bobong Marcos, wag natin i-celebrate to. Di ba mga karya ko, pakinggan natin itong kanyang Claire! Ayusin mo pakinggan ka namin. Ayusin mo, Claire Huwag kang gaganyan-ganyan dyan. Kaya tatanggalin ito As for welcome sa ating press briefing ngayong araw, February 25, makakasama natin si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Good morning, Yusek. Yes, good morning. Good morning sa Pasig Bear and good morning sa lahat po ng ating mga kaibigan dito sa media. Para yata relax ka na ngayon, hindi ka na nag-a-agitate. Kahapon nag-a-agitate ka eh. Tinapil mo talagang palong-palo ka kahapon eh. Claire, palong-palo ka kahapon. Bakit kayo parang relax ka? Napagalitan ka ba? Claire, relax ka lang ha. Utangin na ang unang araw mo. Tinurog mo si Duterte. Hintay-hintay ka lang, Claire. Good morning. Apa, we'll go statement our first question from Representative TV5. Mapaganda ko. Lagi. Ma'am, today kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. Maybe know the wisdom of Malacanang, bakit i-diretso from since 2023, hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, now February 25 is declared a special working day and I think it is the prerogative of the President. Yan, special working day. Diba? Special working day. Meron bang hindi special working day? Hoy, Bobong Marcos! Ginagago mo na ba mga Pilipino? Siyempre,
ito yung araw na pinapagsak sila. Alam nga na masasabihin niya, mag-celebrate tayo, i-celebrate natin agad sa revolusyon nung pinalayas ko kami. Ano naman kayo? Special working day. Bukas hindi na special yung working day natin. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity. Kaya, Claire, nung bang panahon ng eleksyon, hindi mo binabanatan si Bongbong Marcos? Hindi? To commemorate Hindi. the EDSA People Power. Isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Na anong gusto ng puro? Binuro na nga. Hindi na nga sineselebrate, hindi na yung working day na nga yun eh. Hindi na yan holiday. Hindi na yan ang working day na binura na. Diba? O pagdating ni Pipi Sara, ibalik yan, doblado. Diba? Dodoblihin natin yan. Kung 6 na taon yan, magpapahit tayo ng 6 na araw na holiday sa mga tao. Babalik natin yan. Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumulig sa Pangulo at Oo, bakit medyo kalmante ka na ngayon, Claire?